Nakatanggap ng 34 na taong gulang na si Christy ang sinapit ng kanyang 13 anyos na anak. Halos isang taon na raw kasing ginawang parausahan ng asawa ng kanyang pinsan ang dalagita. Masakit po na pinanghihinaan ng loob. Parang mahirap po tanggapin eh. Kasi siya po yung inaasahan ko na makakatulong sa akin eh. Tapos malalaman ko gano'n na pala yung nangyayari sa bata. Mag-isang binubuhay ni Christy ang kanyang 4 na anak. 6 na taong gulang pa lang kasi ang panganay na si Glenda. Nakipaghiwalay na si Christy sa kanyang asawa dahil sa pananakit daw nito. Kaya naman para maitaguyod ang mga anak mula Leyte ay lumuwas pa ng Maynila si Christy at dito nagtrabaho bilang masahista. Sa murang edad ni Glenda, siya ang nag-aasikaso sa mga kapatid habang nasa Maynila ang ina. Ngunit na-trauma si Glenda ng wasakin na bagyong Yolanda noong nakaraang taon ng kanilang tirahan sa Leyte. Dito na nagpasya ang kanyang ina na si Christy na dalhin na lang ang mga anak dito sa Maynila. Inupahan ni Christy ang isang kwarto sa bahay ng kanyang pinsan dito sa Maynila. Dito niya itinira ang mga bata para kahit paano ay may tumitingin sa mga ito kapag siya ay nasa trabaho. Maayos naman daw ang pakikitungo ng mag-asawa sa kanilang mag-iina. Pero ang inakala niyang ligtas na lugar para sa mga anak, impyerno pala para sa kanyang panganay na si Glenda. Matalino at masipag mag-aral ang 13 anyos sa si Glenda. Pero unti-unting napansin ni Christy ang pagbabago sa mga kinikilos ng anak. Inisip na lamang daw ni Christy na dala pa ito ng trauma sa dinanas na bagyong Yolanda. Tulala siya tapos pag tinatawag, parang hindi naririnig. At noon ngang ika-26 ng Oktubre, nasagot ang mga katanungan niya. Tinawagan po ako bali ng pinsan ko kasi nagpapagawa po ako ng project na kasi papasa nung Monday yon. Tumawag yung pinsan ko, umuwi ka muna dito. Rape ni Russell. Tapos ayun, hindi ko na napatapos yung pinapadrawing ko. Bumalik na ako ng Las Piñas. Naabutan ko na lang sila nasa presinto na ng pulis. Dito nalaman ni Christy ng asawa ng kanyang pinsan na si Russell Tolentino ang nagsamantala sa kanyang anak. Kasama ang isang social worker, kinuwento ni Glenda ang sinapit sa kanyang tiyuhin. March 2014 po, natutulog na po kami ng lahat. Kaya po, nagulat na lang po ako na nandun na po si Kuya Russell sa inuubaran niya na po ako ng short, tsaka po panty. Tapos po, nung inubaran niya po ako, yung kamay, yung daliri niya po, pinapasok niya po sa ari ko. Sinubukan daw lumaban ni Glenda kay Russell pero sa lakas nito, hindi niya nagawang makatakas. Tapos mapalag po ako, tapos kasi ang lakas niya po eh. Hindi ko po siya kaya. Matapos daw sa katuparan ng maitim na balak, pinagbantaan pa si Glenda ni Russell na papatayin ang ina at kanyang mga kapatid. Ang pananamantala raw ng tiyuhin hindi lang isang beses nangyari. Inulit-ulit niya na po. Isang linggo po, mga 3 araw po. Tinuntukan niya po ako ng kutsilyo. Lalo sinasabi niya po, papatayin ko po yung mama mo, yung mga kapatid ko. Halos 8 buwang itinago ni Glenda ang ginawa sa kanya ng kanyang tiyuhin. At nito nga ang ika-26 ng Oktubre nang muli raw siyang galawin. Siya po, pumasok po yun sa kwarto namin. Nandun niya po din natabunan po yung bibig ko. Tapos nilagay niya na po ako sa lamesa. Tumigil lamang daw si Russell sa ginagawa nang marinig na hinahanap ito ng asawa at makitang nasa loob ito ng kwarto nila Glenda. Dito na natuklasan ng asawa ni Russell ang nangyari at agad na ipinaalam kay Christy. Sinira ni Russell yung kinabukasan ng anak ko. Gusto ko po makulong kaagad para yung anak ko mabigyan ng hustisya. Agad na nagtago si Russell Tolentino matapos malaman ng kanyang asawa ang kahalayang ginawa kay Glenda. Nagsampa na rin ng kasong rape in relation with violation of Republic Act 7610 o child abuse si Christy laban kay Russell. At dahil dito nakatanggap ng mga text mula kay Russell si Christy. Humihingi ito ng tawad at nagmamakaawa na iurong na lamang ang demanda. Gayunpaman, buo na ang loob ni Christy na ipagpatuloy ang kaso para makamit ang hustisya para sa anak. Alam mo, Tol Rapi, itong bagamat nagsampa na ng kaso itong pamilya ng biktima,
doon sa Children and Women's Desk. Nais lamang natin ipakita itong larawan ng tao na ito dahil nagtatago na ito, Tol Rafi. Okay. Na, at may mga balita na umano na yung mga kababaihan, mga dalagita doon sa kanilang barangay mukhang pinaghihipuan din nitong ni Russell Tolentino. Ayan po, yung itsura ng Russell Tolentino na yan, nagtatago na ho yan dahil alam niyo may demanda siya, may kasong isinampa sa kanya dyan ng WCPD sa korte. Ayan po itsura. Pag nakita niyo yung mamang yan, ako, ilayo-layo na ho ninyo yung mga anak ho ninyo. Yan ho si Russell Tolentino. May sinampano yan ang kaso ng pagmamolestya in relation to child abuse, Dr. Rocky. Okay.